Sabi sa inyo, pagka personalan tayo, putragis, maling-mali yung ginagawa nyo. Alam nyo mali yung ginagawa nyo eh. Nagiging kasangkapan kayo ng maling sistema, ng maling gobyerno. Ang dapat gawin nyo, linawin ninyo sa tao. Magandang gabi, kami ay kami ay nagpe-press con. Sama-sama kami, lahat ng intel agencies, NICA, NBI, AFP, PNP. Ito ay tungkol sa kalusugan ng presidente, yung kanyang estado. Buhay ang presidente o kaya patay ang presidente. Sabihin nyo kung ano yung findings. Parang COA lang yan eh. May findings kung ginagago yung pondo ng Pilipinas eh. Kayo, nandiyan kayo para alamin. Ipaalam sa taong bayan lahat. Ay nako. Inutil eh. Gagamitin kayo para arestuhin yung mga nagtatanong nga yung mga tao eh. Ay nako. Masasara kayo. Sa totoo lang. Pag umikot ang gulong, masasara kayo because you are useless eh. And you're allowing yourselves to be part of this syndicate that we call Philippine government. Sa pagdanakaw, alam nyo na nga mali lahat ang ginagawa eh. Kino-question legal yung mga tanong nila. Ako rin, legal yung tinatanong ko rin. Ano ba, yambing yung tenga? Magkaiba yung tenga. Nung dating bongbong, yung bagong bongbong. Magkaiba yung tangkad. Anong mali doon? Napakarami po ang nagre-request tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. So, tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita ng kapalaran sa tarot ng ating gobyerno ngayon. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig, lilinawin ko pa, ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatsya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. At mula dito, mag-iisip na po ang sambayanang Pilipino upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim
na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao. Isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente, ayan, pag-aksidente, or abduction, or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po huwag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Dapat inano ninyo. Nag-verify kayo. And then, nag-press conference kayo. Magandang gabi po mga kababayan. Ito ay tungkol sa mga kumakalat na mga balita, no? Na naway makiusap kami sa publiko na wag masyadong kakagat sa mga ganyan. Yan po ay fake news. Dahil kung ganoon, ito yung katotohanan. Ganoon, hindi yung babanatan nyo ng cyber libel yung tao. No?
Ay. And then, harassment yon. Hindi, kasi ano rin yan eh. Maabsuelto rin niya sa korte. Pero, ang epekto niyan, tinakot nyo para matakot yung iba. Ay, naku, tahimik na tayo. Hindi na tayo baka kasuhan tayo. Putang ina. Tangina sistema itong meron tayo. Tayo naman mga kababayan, matakot kayo. Hindi, di tayo dapat matakot. Tayo dapat magalit. Mga ungas yung mga pinagagawa nitong mga to eh. Dapat ang ginawa, linawin sa kababayan. Because talagang dapat linawin. Tinatanong, legitimate yung tanong, nasaan ang Pangulo? Bangkay na ba yan? Patay na ba yan? Nakapreser na ba yan? Kasi may ganong report. May mga nagsasalita. Linawin ninyo para malinaw sa amin kung kayo ay nagsisinungaling o hindi. Because later on, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Hindi, babanatan nyo, cyber libel eh. Bakit? Inutusan kayo, i-cyber libel yung tao. Kaya wala. And it is very clear to us na sa ganyan ginagawa nyo, palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Tangin ng putang talaga. Palapit tayo ng palapit sa revolusyon. Sige pa. Sige pa ka. Sige pa. Tirahin nyo pa ang tao. Tirahin nyo pa. Palapit tayo ng palapit hanggang sa magkakahusgahan. Tignan natin. Putangin, hindi pwedeng tirada ninyo. Ma-abolish kayo. Ma-abolish kayo. Kasi kung ako masusunod, i-abolish ko kayo. Mga animal kayo. And kami, mga taong bayan, kung ako lang masunod, will declare a death penalty. And make sure that you all hang. Animal kayo. Gagamitin nyo yung organisasyon, gagamitin nyo yung batas laban sa taong bayan na siyang dahilan kaya kayo nandyan. All government authority emanates from the people. Hindi kayo dapat matakot mga kababayan. Sila dapat ang matakot sa atin. Sila ang dapat matakot. Hindi pwede yung mga astang ganyan. Arugante. Ay, nako. Puta yan. Arestuhin nyo. Linawin nyo sa publiko. Na sangayon sa aming mga napag-anuhan na nakalap na mga intel reports namin, ganito, ganyan. Nagsimula ito sa ganito. Nagsimula sa ganon. Haka-haka ng mga tao. Pero, you have to explain. Yung tanong, legitimate yung tanong. Bakit mas matangkad ngayon yung BBM? Bakit yung tenga? Iba. Bakit yung kutis? Iba. Yung kilos? Iba. Yung tindig? Iba. Yung boses? Iba. Tama lang tanungin ng kababayan natin, ng mga tao, kasi 31 million yung bumota dyan. Kayo hindi kayo binoto ng taong bayan. Ha? At gusto namin malaman dahil sa kung hindi man yan at patay na yan, merong krimen na nangyayari. Yun yung dapat nyo ginagawa. Hindi yung gagawa kayo ng krimen laban to sa mga nagtatanong. Putragis na animal. At kayong mga nandyan, alam niyo yung mali. Kasi yung pare-pares kayo mawalan ng trabaho. Putang ina. Putang ina. Putragis. Ang mga kababayan, hindi dapat kayo natatakot sa mga ganyan. Pag sila, takot na takot sila eh. Sa totoo lang eh. Because they have to resort to this kind of method. They have to resort na pananakot. Para hindi kayo lalabas, hindi kayo mag-iingay. And I'm telling you, kayong mga nasa gobyerno, you are bringing the Philippines closer to a revolution, closer to a civil war, or closer to secession. Ang ina ninyo, wala kayong pagmamahal sa bansa, magkago kayo. Para lang sumunod kayo, para lang kumita kayo. Stupido.